manonood ng ESL 1. We gonna be there April 23, 24 sa SM Wowari na magsama-sama tayo. Itaas ang 18 ng mga Pinoy. Alam namin na nagtatanong sa akin kanina pala kung may mabibili pa bang ticket. Unfortunately sa VIP, ubos na. Pati pantubos, wasak na. Kaya ngayon tago mo na yan direct. Makuha na. Baka makopya ng kalaban natin. Magaya na. Pero tumapit Dazzle Huskar Bane para sa I like the picks. I like the picks. May patutunguhan. May patutunguhan. Best of 3. Best of 3 mga kaibigan. Kabahan na kayo kasi medyo... Oy, naku! Oh, teka lang. Push type, build to, Shadow Fiend, Brood Mother, Broodlings plus Vengeful Spirit. Aura, you get the aura, you get the power. Since nakaba naman dito si Doom, ayaw nga, inisip ko kanina, BP not getting Doom, pero magaling ginawa na direct, tama na, baka sumikat yan. Oo, baka... Delete mo na yung ano. Paano pag nakuha ka na ng TV5, paring lang dahil sabi. Wala tayong magagawa dyan. Hello nga pala sa inyong lahat, nasa Ateneo de Zamboanga. Ang pogi mo pala sa Beautiful. No, naku, pwede naman na tawag sa'yo, Kuya Beautiful. Ako nasa Saudi Arabia. Batiin mo din ako. Sige. Joseph Castro. Ayan, may nagkakabati, Joker from Malaysia. Hello sa'yo. Joker pala yung Joe. Tapos Maker. Joker, hello. Uy! Beastmaster! Naku po! Pwede. Alam mo bakit? Beastmaster adds versatility tsaka map hook. Yun nga. At tsaka panghabol sa Brood Mother tsaka tagos yung ulti sa BKB, kayang tapatan Huskerino, Masterino. Kahit paano meron siyang pantagos. At saka natutunan sila yung nakita nila sa OG. Ito yung ginamit kanina, ay ginamit sa kanila. Ilang viewers tayo, no, Leggy? 3 million. Easy lang. Paano naman? Social media naman. Sino ba pwede? Pangalan na yan, paring Zendex, alam mo na, pa-PM na lang. Hindi, nag-Starcraft to eh. Kasi... Ayaw nga nag-ano pala, road to... Pa-print screen na lang to. Tapos ano? So, si JJ Helderbrand ang ating ex Mineski TV, ang lumalabas na Mineski TV. Ang ano ngayon, extra. May ano kung baga prod for today, for tonight, today nga tama. Umaga na. Pero ito nga, Kuya Lon, tingnan mo naman yung ano ko. Yung Maglords. Ako patay, lasal ako. Pasensya na sa atin ngayon din na ba? Kaso lang. Kapuchi-puchi yung akin, cappuccino. Mabuhay. Alam mo, kasi sa atin, walang inarte sa kape. Kahit ano lang. Shoutout sa Hes Cafe. Hes Cafe. Ito. Dito sa Vancouver, sa almusal namin dito. Wow. Iba naman ang almusal nyo. Laban ng Minesi, hindi kaya magutom na. Magugutom kayo. Babati naman daw. Ito, matindi to, malayo to. From the Philippines, aba. Wow. Shoutout po sa Dazzle ni Jules. Wag lang tayo makakangkong, sinasabi ko sa inyo. Ito wag lang. Wag lang makangkong kasi Dazzle Huskar, very volatile to Okay to. Pero may pag-asa pa yun, may chance pa rin makontra pag halimbawa nag-axe yung Virtus Pro, yung mga ganyan-ganyan mga ilinalabas sa mga ka-Diabloan, di ba? But ito, Boss Nengi, mabati naman daw si Josh. Birthday niya ngayon, nagising kami para sumuporta lang sa Mineski. Wufei Ilong, what's up from Winnipeg, Canada? Hello sa inyong lahat. At this is it, Pansit. This might be the last game for Mineski for this year. Kaya nga. It ain't going to be a Merry Christmas, brother. Naku, yun nga. We want a Merry Christmas. Gusto man lang namin makausad man lang kahit kahit isa lang. Sige na. Makasilat lang. Makasilat lang ng isa. Yung split push. Yung tipong... Well, Dazzle Huskar Bane and Beastmaster is a very conventional pick coming in from Mineski. I'm very excited what will Jayo play on this lineup. Very, kumbaga parang marami siyang pwedeng gawin. Virtus Pro. Pero to, BP, alam mo. Hanap ng stopper, Huskar stopper to pre. Enigma, Vengeful Spirit are good counters for Huskar or can also disrupt the killing potential of QQ. Mamaya, dito makikita natin, i-isolate the Vengeful Spirit si Huskar kung kaya niya. Or Dazzle, actually, mas magandang kandidatong i-swap dito si Dazzle. Para patay ka agad. The plan for, Gigabyte Mineski is to let Dazzle Huskar shine. Mid to late. Okay? Ang plano ng Virtus Pro, basic. Papatayin nila si Jules para yung Huskar mapigilan. Parang nga, diba? And ngayon, SF plus Brood Mother, napakalaking coverage yan. Either for pushing or for, big team fights. Hinahanta ko lang dito yung sino yung mismong carry. Naka-local rec ka na, Lux? Okay, so di natin alam kung paano magpupunta to, pero Enigma is a good
pick coming in. Tingnan yung ban ng VP yun. Hindi ko ini-expect na ipipiliin ng Giga White Minesi si Abading Garcia. Medyo bakit kaya? Bakit kaya Abaddon ban dito from VP? Samantalang medyo legit ang pag-last ban ng Giga White Minesi with Gyrocom. Beastmaster adds another versatility going to Mineski's lineup. You have already Bane, kaya magpigil ng SF and Broodmother in case mag-BKB sila. Anyways, Enigma as well. So, Bane and Beastmaster are, I think, the supports or the utilities that Mineski needs para kay Huskar, para mabuhay. Oo nga. So, meron silang, kumbaga, may pang check na sila. Kahit silang umabanting unang-una pang huli, Queen of Pain, grabe naman to. Jeyos, Queen of Pain. Oo. So, ngayon, ganda ng mid-game ng maganda. Actually, ito yung lineup na maganda para sa Mineski. They're very aggressive dito. Tama. At meron naman sila mga stoppers. It will depend on the execution of Mineski. How will they play out on this one? VP, yung carry nila dito medyo kailangan ng blanket check I'm thinking of PL can actually stand well versus a Huskar. Walang, konti lang, hindi masyadong maraming disables from Giga White Minesi. Sabi ni Gods, pahabaan daw ng 80. Naku po, yun na. Huwag mo kaming hamunin. Baka maiyak ka. Naku po, pero, ano to? Carry Vengeful Spirit. Pwede. Naku, ito na naman. Ang favorite gawin ng Virtus Pro. Actually, maganda yan kasi gives Vengeful Spirit the opportunity to shine. Especially Enigma and Spirit Breakers. Spirit Breaker is a good again, anti-support. Gaya niyang pitasin si Dazzle Isang ulti niya lang, tapos machugugog. Tapos sa boxing. Happy birthday kagad yan. At ng WWE or Maros Smackdown. Wala Smackdown. Mas tanner. Kaya nga, isang malaking, isang mabilis lang yon. At anyway, mga kaibigan, show your support sa Pilipinas sa paggamit ng hashtag na Laban Pinas. Pero tandaan nyo pre, wala tayong in-game mic hindi natin na-set up. Kaya hindi maririnig yon kapag nanood kayo through yung bumili kayo ng kasi nakakabit siya sa kaya ba yun? Wala tayong pag-asa. Parang malabo kasi yung setup natin pang iba. Di natin natanong sa sa prod. Nasa Malaysia. Sinubukan na rin natin yun. Ang alam ko talaga, gusto talaga nila na dito kasi since nag-local rec dito and 2 PC yung gamit natin. So, unfortunately, yun ang mangyayari mga kaibigan. Pero anyway, yung sinasabi ko kanina, para magkaroon ng suporta, alam niyo na, Laban Pinas at saka Laban Mineski. Kakanin ko na rin. Yun. So, Laban Pinas at saka Laban Mineski. Sa mga Twitter yan, baka sa Facebook kayo mag-post. Wow. Pero okay lang naman sa So ito na po mga kaibigan, ang kayo na pinagsasabi, ang laban ng Intro Boys, laban sa Red Jumpsuit Apparatus. Ito na mga kaibigan, pakilala natin sa BP side, mga tropang Europeans. You have FNG is the Enigma. Naka-ano ba siya? Enigma. Alam na, Vengeful Spirit is silent. G. Another gangsta. Lil, si Spirit Breaker, and you have Pobos. Nako, si Pobos. Nako, si DK Pobos. Dating dating Nabers. Bila naman, you have Kuya Denks. Si Kuko dito as Huskar. Alam na natin yan. Siyempre, kasama niya si Jules Serino as Dazzle. Jeyo will be playing his Queen of Pain. Kuko, I presume. Ryo will be playing the Beastmaster. Okay. Last but not the least, you have Jesse Bash as Bane. Okay. So inisip ko dito paring Lon, dapat inisip ko baka pag-supportin nila si Jeyo, pero ayaw nila ata, siguro nagtitiwala pa rin sila. And that Queen of Pain of Jeyo nung game 2 ng OG versus Mineski was actually okay. Pretty much okay. Ang talagang nangyayari lang dun is sobrang galing lang talaga ng OG. On point ganks. And right now with a lesser threat. Hindi ko dinidiscount yung skill nila paring Lon. Pero VP is mas kaya. Kumbaga sa boxing, hindi naman 'to yung champion So, kumbaga may ari tayo dito. Hindi papatalo ang Pinoy ngayon. Lalo pa nakuha natin yung Huskar Dazzle, lang Strider plus Dr. Doom. Diba? Sana. Ito na yun This is the moment of truth. Anytime na Mineski gets Huskar and Dazzle, that's going to be a W. We hope na the trend continues. Even though nagbago na yung patch, nagbago na yung meta, still the same play coming in from Kuko. Ito na naman, he's being aggressive here. You see, VP God, the God is doing it. Chill lang siya dito. Sunog ka boy. He's very, very, sabihin nating,
cautious. Oo, well, alam mo, natutunan. Masasaktan siya eh. Napanood mo na to, Lon eh. Ganito yung ginawa ng OG versus Mineski. Boxing out yung mid. Kahit pa sabihin mo na, na parang dapat takot si Huskar sa SFS since base damage versus base damage. Naka-blind na ba? Color blind mode? Hindi ako nag-set up yan. Let's see. RIP. Pero okay lang yan. Nakikita naman natin yung mga hero icons. Pero na nga, ganda ng pambubula si Jesse Bash dito. Learning a page or two sa international style ng paglalaro. Oh, look at this. Ako, delikado si Bash dito. You need to be very careful here. Paano di-discarte si Popos is the biggest factor here. You know that Mineski is going to the mid game and pag napabayaan ang Broodmother is going to do that, the damage it does normally pag sa lane. Kaya nga, so lane kailangan power siya eh. Tama, kailangan mag-relegate dito ng kahit isang hero yung Mineski para hindi makapag-push basta-basta si Brood. At yun yung feeling ko iniisip ng mabaliw ako sa kailangan mo ng may blind. Tanggal natin yung color blind. Saan ba yun? Sa options ata. Yan. Ba't kasi naka-check yan? Nyari sa Pinas. Nyari sa Pinas sa'yo. Hindi yung mouse. Inayos ko na yung mouse niya. Hindi masyado mabagal. So, grabe naman po. Ninja mouse. Alam mo, may natutunan akong bago eh. May nagturo sa chat eh. Pag ginamit mo yung middle mouse, ini-hold mo, tapos pag dinag mo, slow. Yan o. Beautiful mouse. Smooth. Alright, we back. We back in the Philippines, mga kaibigan. Both teams or both players in the bottom lane are still just slugging it out. Chill lang tayo. On the mid lane, you see Kuku is farming. That's twice the CS amount. O nga pala, ngayon ko napansin paring tingnan mo si Kuku Palad, naka-stout shield siya dito. Talagang nag-i-innovate si Kuku. Nung una yung Alchemist na naka-belt kaagad. Tapos ngayon, Huskar, usually ang item yun, yung mas maraming gauntlet. Pero siya sabi niya, hindi, gusto ko ng pananggalang. Very cute, mga kaibigan. I think may plano siya dito. I don't know if he's going for a Vanguard or para lang hindi siya maubos, siguro extra tanke points para hindi siya masyadong madaling madadamage. Squishy, And anyway, hinahayaan nila dito si FNG having a field day, getting all those neutral clips. I think hindi yun chinek ng Mineski. Is it a questionable move coming from them or talaga? Actually, going in with the SF, going sa ganyang setup, talagang di mo papabayaan eh. Parang he's sacrificing the chance or yung explosiveness na pwedeng gawin ng combo ni Kuku tsaka ni tropang Bash. Eh, wag na lang siya magpapatay, mag-neutral na lang siya. This is a good move. Actually, coming in from SF. Bakit ka mo mga paps? Eh kung bawagin siya ni Kuya Kyoko sa mid at maging halimaw sa bangatong si Huskar. Iyak na ang BP. So I think this is a good trade. Pulis mga kaibigan, Spirit Breaker killing Rio. That charge, This one is going to be very big, pare. No one expected na Baratron sa baba. Huli ba to? Tingnan natin. Oops, yun na nga patay. Pinaligiran ng tatlo. And that's the big problem for Mineski. I think they're all over the place right now. They are checking too many things at the same time. Tama. Alam mo, okay na sana yung okay na sana yung pinabayaan niya na si Huskar sa dito, sa gubat. Ang dapat ginawa ni Bash, alam mo may enigma dito, alam mo may SF eh. Ba't ka pupunta dyan? Dito ka na sa gubat mo, mag-stack ka. Tama. Ayan, charge again papunta dito kay Rio. Naku po. He will die again. Look at this. Another kill coming in. So, could have been better if the supports were there. Bash is here. Late reaction start dito. Yun ang sabi ko, hindi kaya ni Bash maggubat, pre. Tandaan yan. Bakit? Finland to eh. Wala namang gagawin yan, pre. What you doing, man? Namumulis siya. Mag-isa lang naman siya. Buti yung kasama niya si Kuko. It would be understandable. Pero problema, tatlo yung nasa lubong niya eh. Masasabi ko, questionable calls coming in. Katol pa more. Alam mong wala dito yung SF. Eh di mag-stack ka dito, nyari sa Pinas, diba? Wala, masyadong lalabanan mo, Enigma, tsaka SF, Diyos ko Lord. Walang respeto sa mga hero eh. Single target ka, boy. Ayan na naman po mga kaibigan. Ako si Dazzle naman ang inalpusan. Anong level na nihingi kay Popos? Level 5? Level 7! This is bad, pre. Alam mo, gagawin ng dito, BP dito, I don't see them clashing anytime soon. Pag maghanap ng gulo yung Minenki, wala. Di sila laban. Mapatay si Goku sa mid, mga kaibigan. Grabe. Pero namatay rin yung SF. Pero problema, bakit ganun? Bakit iniisa-isa ng Virtus Pro ang Gigabyte Mineski? Well, in third, dapat play safe dito ang Mineski. They have the better mid-game heroes. Parang nangyari na may pressure sila na kumil. Ang ginawa lang ng BP, iwas pusoy. Simple lang, pre. Explosive yung mid.
at explosive yung combo, ginawa nila, edi huwag natin clashin. Oo. Nangyari sa inyo. Si Rio lang ang punti at ngayon, Ako, patay si Rio dito. Patay si Rio dito. Oo, hindi na kailangan ng ulti niyan, konting laro-laro lang. Oops, wala sa detection. Jules is now. Oh, yun, may sentry, pero wala siyang panigaw, mga tropa. Level 5 pa lang. Okay na pa siya namamatay, pero ito, wow! Si Goku, ito na naman, namatay na naman si Goku, mga kaibigan, killing Baratrope on the process. Pero yun nga bakit kailangang sobrang mag-effort ng Mineski para pumatay? We'll see. Nangyari dito is BP playing the game, defensive game. So, nagpapakita sa map tapos ang... charge lang ng charge. Ito. Actually, ang galing nitong si Lil. Yun na naman, naka-charge na naman sa baba, mga kaibigan. Mineski might... ito, delikado si Rio dito, he knows it. Grabing pressure. Popo si Sir, grabing pressure. Patay. Dalawa, double kill dito. Sigurado, sasagasaan niya, pero tumitipid na lang siya dito. Let's see, makakakamot ba? Hindi. Pero Rio, still in danger. Ito na, charge siya. Someone is TPing. I think this is Bane. It's Queen of Pain, pero okay lang yan. Patay na si Rio. Oh my goodness, so much pain coming in. Anytime, namamatay yung bottom lane, it's a win para kay Phobos. Actually, si Phobos sa silence or ihari tayo dyan, pre. So ngayon, ang dapat lang ginawa ng Mineski sa totoo lang, Lon. Chill lang hanggang magka-ulti sila. Actually, kung ganito yung discarte, dapat yata si Jay yung nasa baba I mean, Queen of Pain is, sabihin na natin, kaya niyang lumaban sa Brood? Ewan ko. Hindi kaya. Tapos parang hindi nagamit ata ni Jeyo yung, Hindi, hirap na Mineski dito, pre. Hindi kaya ni okay sana yung pick, kaso lang, naloko na yata tayo, sir. Sayang yung yung tawag dito, ako, naka-charge na naman siya. Ayan na naman, Porio Mami, ang paboritong target dito. The stun, the lockdown, and VP stun. Pero magandang grave yan. Ang gandang sigaw! Beautiful play coming in by Jules and Rio. Ma-counter ko pa! Beautiful! Ito na sinasabi ko. Yan ang kailangan nila dito. You need to be patient. Ganyan lang dapat. Pero silent, there's a swap! Stanini! Patay! Rio, 1, 2 punch, and he is dead. Jules, no grave, but I think he can kill silent. Mana. Hindi kaya. Wala palang mana, unfortunately. So, Mineski still has a fighting chance. They just need to be, alam mo yun, they just need to be very defensive. Tama, get a grip, kumbaga. Wag masyadong ma-agit. Pero ito again, another charge coming in. This time, it's for Jeyo. Broodmother, DK was actually positioned. Grabe si Lil, no? He's just being the nuisance candidate. Kumbaga sa election, wala naman siyang arit. Wala naman talaga siya, hindi siya kasama. Pero lakas ng grabe. Gagambinis, patay to. Jesse Bash kukulitin. Nag-smoke siya dito. Just to remove. Pero wala na. Sakit, dami niyan, pre. Naku, kung ikaw nahulit doon. Pero Jeyo just farming. Boom! Patay! Jaipat, sinagasaan pa ni Lim. Ang ganda, yung pulido na naman na execution that's coming from international teams. Kailangan makuha yan ng Mineski. Dapat hindi, kumbaga parang actually, yung swaktong bato. Ang nangyari dito, kung ako sa kanila, bigay na nila yung baba. Wasak na bandera ng baba dito. Pero pag binigay nila yun, automatically VP would be incredible. Iwan na lang nila sa Queen of Pain. I think, tingnan mo naman, ang taas ng CS niya. Nakukuha, hindi naman, si Phobos, pinapapatay niya yung Kaya nga, nakukuha na naman si DK Jobos, mga kaibigan. Nakukuha si Jenny, tututuran na lang yan. Easy, saksak patalikod, sabay kagat, DK Phobos. Si Kuya Jobos, ayan, healing speed. Ubos ang pantubos, mga kaibigan kay Phobos. Ubos ang Mineski. DK Phobos, ang dakilang dakilang Jobos. Si Kuya Jobos. Ubos pa ito, si Goku naman ay magbalugbugan, sumagot. Pero again, yun ang sinasabi ko ngayon, a step in the right direction for VP. Actually relegating all the kill lead sa may baba. So si DK Phobos, matabang-mataba, mahirap nang banggain. Tama. It's either you put 2 or 3 heroes para tapatan si Broodmother. Look at the gold per minute, pare. Laig pa yung mid. Kaya nga, problema, sira yung hati ko ng buhay. Yan, kailangan mong i-manual. Oh my God. What is happening? Beautiful. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naaayos yan. Hindi ko alam kung bakit sa account ko sira yung letter Y. Pero yun nga, Broodmother is definitely doing it. At ngayon, tingnan mo naman yung pressure play. Ibinigay man ng VP si Haskar at saka si Dazzle. Pero they forgot that the AoE for Mineski single target kasi. Single target kasi yung mostly heroes ng Mineski. But still, let's see. Hindi pa naman tapos to. I mean, Broodmother is very squishy. Malambot lang naman siya. So pag nagkaroon ng digmaan, hindi pa tapos yan. Pero nangyayari ngayon, mga kaibigan, kung usapang wasakan ng brief, bacon na ang brief natin. Ang problema nga lang, ito si Broodmother, tawag dito, UNICEF, ambassador, ayaw niya ng gulo.
Gusto lang niya magpaunlad ng ekonomiya ng bansa nila eh. Look at this, BP, 4 Kiao Gold, 4 Kiao XP. And that's just 10 minutes in, paring Lon. Para sa akin, medyo alanganin na kaagad. Ito na, this is the important item coming in. Pumasok na kay Popos yung Orchid. At ito, top naman. Delikado yata dito si Lil. Pero pumasok dito. Ito na kasi sinasabi Charge! natin. Papalayo! Boss Gaming mga kaibigan. Wala silang magagawa kundi panoorin si Lil na tumakbo. I think he's charging for someone. Oh my goodness! Sobrang bayad na charge. I think they can go for this one. Wala. Akala ko may black hole. Pero ito na nagiging problema natin dito, pre. Popos. Kahit sino tumapat kay Popos, actually kaya patayin with the combo of Orchid and of course the Broodlings. So sigurado na ito, pero ito, Kuko pag-asa ng Pinas. Nagtele sa baba. Gusto niya yatang makipagsakitan dito. Nako, tingnan mo. Aray, nako, charge na naman. Patay siya dyan. Kasi nandyan, Makati yan, boy. Patay Hindi yan siya magic. Nako, pweto na. Physical. Abangan nyo na. Tutunahan lang yan. 187, Max. Hoy! Saksak patalikod. Kuya Jules! Ay! Naku, too late. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi niya pwedeng maliitin yung Brood eh. Level what? 10 I guess? 10 level natin si level 11 with an Orchid. Oh. Ito yung tumapos sa kombinasyon ng kaya nga Pinoy Land. Nakakatuwa Lon kasi pinapakita lang dito ng PP na multifaceted ang Dota. Hindi porket nakuha mo si Huskar Dazzle, panalo na. Maraming kontra. Hindi pa siya. Isipin mo, kita mo, Vengeful Spirit already. Magic Missile, Vengeance Aura. Level 8 kay Popos. Lumabas si Jules mga kaibigan, dumungaw lang sa LA. Good loss. Dito mapapaisip ka na paano ako lalabas ng bahay namin? Bottom walang lane is already pag-asa, conquered. boy. Kumbaga, hirap na hirap. Bagal na mouse natin, bro. Nakakapagalang ka talaga ng Oo. Options. Ano ba yun? Roshan is there, mga kaibigan. Nako. This is bad for Mineski. Grabing kumbaga place coming in from Virtus Pro. Hindi man lang sila nasindak na makuha Di ng talaga, Mineski. look at this, binahayan dito, Itong area na to, Grabe. Gambang X, pre. Na-drawingan na po mga kaibigan hanggat may Tatsulok at sila ang nasa tuktok, di ba? Grabe rin mag-micro tong si Popos. So mukhang totoo nga ata yung sinasabi na kung wala si Bimboy, walang panalo ang Mineski. Let's see. Very hard to win. Yan, tignan mo, kung itong mga shumagurat ni Enigma at ngayon Church again para kay J.O. and this Archon guy. Let's see kung makakatakas pa siya. Well, he's pretty much safe. Hindi nila kaya rin yung brood ng ganito. Marami silang resources na kailangan gastusin. Kailangan nila ng dot. Kailangan nila ng isang ulti to stop Brood Mother. And of course, ang problema pag binanatan nila to, mapupush yung top. So, alam mo, tingnan mo yung kakawa ng SFO. Chill na chill mga kaibigan. May aegis pa siya. Shadow Blade ba to? SB nga. SB Jensen na po siya dito. At yun na nga. Wasak ang Brit ng... Feeling ko lang, hindi nga lang 2 hero. Feeling ko 3 kasi may Orchid na si DK Popos. Naku, pwede naman saksak patalikod. Huli ka balbon. J.O. in danger. Tumitipi out si Lil. Nakabelat pa. So important that TP mga kaibigan. Just doing the damage. Ito na, look at this one. Actually, hindi pa natin nakikita si God umaksyon. Wala, God yan. Mamaya pa yan. Sabi nga niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pa gagawa yan. Hanggang ngayon, medyo nag-chill pa lang. G is just recollecting himself. Nag-iipon lang siya dito. Mamaya. Feeling ko itong SB na to, medyo signal na to para pumalag. I think not for Kuko to. Pero hindi, far push na lang daw. So yung ginagawa ng Phoebe dito. Push on all sides. Wala na. Isa pa. Patay si Jules dito. Nako, ang bandila ng Pinas. Isusuko na sa dayuhan. Tingnan mo, wala kang ginagawa may halis SN. It's just moving in and out, bob and weave. Naghanap lang ng mata-target. Anyway, meron siyang SB. Actually, yung nagpumubuhay rin sa kanila sa VP. Very good place coming in by SB. Si Lil talaga Lil Wayne. Oops! Nagbago Charges Real. TP out. Ako na-impit ata si Lil Wayne. Naku, niya sa kanya. Kawawa. Pero okay lang yan. Right now, the pressure is on. Ano na rin kasi, yung problema sa Mineski, yung Huskar Dazzle na combo. Gagana siya, pero may pangontra Ito nakikita nyo yung pangontra. Never nag 5-man clash ang BP. At lamang pa rin sila Boom! Ito mo, sinapak. Sagasa, hindi dinaanan lang. Tignan mo, what? Meron ako! Huwag ka mababapit!
Loko! Pag ito, na inatake ni Silent Wala rin Voice. kasi silang stun. Yun na naman yung nagiging problema dito. The Heaters, wala silang disable eh. Queen of Pain. Eh nga, akala na Mineski, lalaban, babakbakan sila, may pagsuntukan ng BP, santong paspasa. Pero ang ginagawa ng BP dito, playing it smart. Mga sa boxing, pupuntos lang. Oh, killing me softly yung kanta dito. Suntok-suntok lang muna sa tadyang. O kaya sa tiyan, sa ulo, Hindi konting jab. Mamaya hilo ka na, talo ka na sa putos. Hindi kumbaga hindi po Hindi knockout bakbakan agad. eh, oo. So hindi to Pacquiao at saka Donaire, this is parang Mayweather. Ayun na, kita mo. Charge hindi, papunta sa Kepepa, easy lang. Kita mo yun. Pero ngayon, makita mo. Mineski is being forced to adjust. Oh, at While on the other hand, Enigma is farming like the time of his life, getting that si Pobos. Sarap rin ng buhay niya dito, gagambang X. Una sa lahat, nakita ng Si Lil Wayne, sige, takbo lang. Naghabol ng Mineski dito. Nakita warded dito eh. Nakita ng BP yung balak na masama. Coming in. My goodness. Nagsayang ng 100 ko. Ginawang bata dito, Mineski. I hate to say it, mga kaibigan. Uy, Jules. Naka-deny. Pero alam mo yun. Wala lang. Cute tignan. Pero nice try. Ito sa may taas. Tingnan natin kung kukuha ba sila ng clash. I think Kuku would be going in. Meron ba siyang backup? Dito si Queen of Pain. May tumitipid dito dalawa at least. Pero DK Pobos just waiting sa may baba para mag-push ulit. Tingnan mo na mababaliw ka eh. Hindi ka pwedeng basta mag-commit sa isang engagement since you know that DK Pobos, si parang Jobo, ganda ng iwas po sa dito ng BP. Talagang nakita mo yung disiplina nila. Alam nila eh, oy sige, sus, wala namang mga stun yan, wala namang makapatay sa atin. Kaya nga. Isa lang naman yung dazzle, lang gawin natin, farmer natin, outfarmer natin. Lalamang din tayo dyan. Kaya nga, tignan mo naman ang ginagawa. Pobos, bumahay na sa baba, oh. Kaya nga, yan, dyan na siya nakatira, dyan na, may isang pa. Kompleto na siya ng apply. Actually, ang ganda ng play nila, kung napansin mo, Denki. Si Pobos, ginawa niya, binahayan niya yung neutral grips ng ng Mineski dito. Yun nga yung malaki. Binigay niya sa Enigma, tsaka sa lahat ng VP guys, yung top, para dun sa, kailangan mag-neutral, mas safe yan eh, kaysa dun sa babae. Si Pobos na bahala dito, so, pinakonti lang yung mapa ng Mineski, dyan lang yung mapa ng Mineski. At saka almost zero farming window para sa Gigabyte Mineski. If ever they would go out of their map, may SB. May SB. Grabing lockdown. Ang ginagawa po ng Virtus Pro dito, dinala mga kaibigan sa Russia at pinatikim kung paano maglaro ang mga Spetsnaz at saka mga KGB. Grabe. Kung kita mo, map control is there even though they have Beastmaster para makita yung map. Ayun! May cleaner sila doon. Pero again, that won't work every time. I mean, gubat pa rin ng Mineski yan eh. So, pera pa rin ng BP yung nangyayari. Never silang aangat dyan. If you're talking about the lanes. Ito, si Bash. Ayan o, pinurse niya pero wala lang. Sige, bahala ka sa buhay mo. Yun, hindi na is... Jeyo. Good job by Jeyo going out of that potential clash. Ayun kasi ang problema yan. Siguro minaliit. Kumbaga akala na Huskar Dazzle okay na eh. Pero isipin nyo lagi ang mga Russians. Pumalag nga sila sa ISIS eh. Pero hindi pa tapos to. Panood lang tayo. Let's see how will Mineski react here. They already lost the early game by VP's kumbaga, iwas pusoy technique. Hindi sila kumlash. Objective Dota lang sila. Enigma still having the farm of his life, Pero mo, hindi na nga siya. Nakakameka siya ng hindi man lang nagpakita sa George, oh no, it would be Kuku again. Ulti na sa back, sa mukha, patay siya dito. Naku, nakawin po yung Stalkers, Creepers. My God. Naku, there's a blade mail coming in. Wala nang feed script. So no more stun, no more disable para sa Gigabyte Mineski. Free reign again para Jeyo sa needs to be very careful here, Sigaw, para kay G, let's see kung kaya pala. Pero stop again mula kay Silent. Ang ganda naman dito pumasok si Lil Wayne. At siya naman ngayon, attack the black hole! Black hole connecting! Oh my sa God. dalawa, patay ang tatlo. May pang-apat pa atang susunod, wala na. Jules is just, ano nangyari kay Jules dito? Audience impact, 100%. Audience impact, si Kuya Jules nag-jogging. And you see, wala pang BKB si si Kuku. Inisip ko dito bakit kasi Bane a Winter Wyvern would be better, at least in checking Brood Mom. Ako nga akong Brood Mother, hindi ES is another good choice. Daman ba ES? Feeling ko naman. Pero yun nga Winter Wyvern na lang sana para mas cute. Kahit pa paano, mas doble healing option. Wala siya wave clear. Bane is too single target, too, kumbaga, individualistic. Wala siyang yung Anong pang ilang pick yung Brood? Fourth? First second. First second? Oo. Ano yun tawag dyan, SF Brood Mom. SF Brood. Kung ganun,
Support pick siya, kumbaga. Kung gamulan, ganyan, Jakiro ka para ma-defense ang Marina. So, kailan ba naging gano'n ng Mineski? Kailan ba sila nag-adjust Dota? Di ba kung Hero Gaming sila? Yun ang problema nga dito eh. So, that's the joke that Mineski is too, kumbaga parang centralizing. Konti lang. Sa hero lang yan, hindi sila nag-adjust. Kumbaga, ito, kitang-kita mo, BP, galawang mahusay. Buko dito, delikado. Nakakita siya ni Lil Wayne. Lil Wayne, hindi niya kaya ng boxing to. Nagtatawag siya ng kape. Ano? Gagawin natin dito. Wala nga. So ngayon mga kaibigan, tingnan natin kung paano mababawi ang Gigabyte Mineski. So far, the score is 7-17. Medyo hindi lang sa kill sila lubog, pati sa net worth. Look at this. Pero I see a window of opportunity. Hindi agad-agad makakakit yung BP dito. Pag napilit ng Pag Mineski, nagkamali ang BP dito, wasak ang edsa. kaso sila ang wasak, ito na may charge na naman po. Ito persugado ng G, who's killing Geo, and that G, killing Geo solo flight. Silver Edge, pare. Oo, Silver Edge plus yung ano niya, ulti. Pulsey items coming in. So, alam mo yun, para mawala yung puwersa ni ano. Oo, Kuko Pad would be heavily countered by Silver Edge. Tinatanggal yung passive niya. So, lalambot siya dito, which is an easy pick off mula kahit sa Enigma lang. Titigan lang ng Malefice yan. Patay siya. There's a gem coming in by FNG just to be sure na walang mahabol na map hawk. And of course, he wants to check the parts ASAP. My goodness, this is a very I was not scary. I was not expecting this kind of lineup. Kumbaga yung parang bakit akala ko nakuha ng Huskar Dasa, so dapat magiging mas mas may composure. Hindi, ang nangyayari kasi pag Huskar Dasa, syempre they want to crash, pero yun nga, anti-thesis lang yung ginawa dito ng BP. Napakahusay. Mga tawag dito, mga humanitarian. Ayaw nila ng suntukan, kill lang sila. At ngayon, with an objective-oriented lineup such as this, sobrang klaro ng game plan. Sana magkaroon tayo ng ganyang klase ng parang mental. Hindi yung parang all over the place. Diyan na tayong kill hungry. Hindi, actually, well, pwede mo rin sabihin na dahil wala si Bimbo, the plays are different. Pero, well, a win is a win, a lose is a lose. Oo, yun yun. Walang excuses dito. Pag talo. So anyway, unless merong ilabas sa Mineski na bago, yung tipong Dazzle, hindi Dazzle, yung bago rin. Necropos, Alchemist, mga ganong asim. Mga Tiny Wisp, Luna, mga ganun, mga bawat ka na lang. Mga Wisp, Jakiro, Heater. Oo, Carry Wisp yan, abangan nyo na. Oo. Diba, pag Tether, nakaano pala, Sanjaya siya, Halimaw. Tether, Daedalus pala. BKB, Daedalus, tapos Divine, Rise. Syempre, hindi naman ganun yun di ba? At ngayon, VP mga kaibigan, dahan-dahang pinipiga ang Gigabyte Mineski. Without any clash at all. Without any 5-man clash. You don't see any clash at all. VP staying ahead. Yun, planado, gandling. Kaya nga, Spetsnaz nga Yan yung special unit ng Crash naputin sila dito Dinadaan sa quick sweep. Sanchez, okay. But I think at the end Halberd ba yan? Para saan ang Halberd Bautista? SF, para sa SF. Baka SF gustong klumash, di ba? Baka gusto niyan, pasabugin kayo ng Requiem. Pero mamaya natin, ang ganda na activation dito ng Blade Mail. Kinain ni Kuko yung damage. And just to remind you, the damage from Blade Mail is pure. At ngayon, si Kuko Pad may right dito. Naging siya sa sarili niya. Let's see Kuko jumping in para kay Silent. Pero may black hole pa mula kay Natlay. Oh no, FNG on point right now. And the combo from Mineski is down. Now you see the counter for this type of lineup. BP is just doing so well. Naglakad nga si Enigma dun FNG mga kaibigan. Walk in. Warak ang brief ni Kuya Bash. Seryo, kain na lang ng mangga. Ayun, kumain na lang siya ng mangga. Wala. Dried mangoes. Dried mangoes. Galing Cebu ang kuya mo. Pero ayan na nga, Virtus Pro is just pushing. I think this is over for Mineski for the first game. You have to be realistic mga kaibigan. Wala na to. Walang puso dito. Kumbaga, malabo pa sa hamog with the way BP plays. Every time they... Ayan. Ito. Pagkakataon itong sigaw. Para kay Silent, nagsabag naman nag-economic on Opo. Yun, maganda yun. Yan ang sinasabi ko. Pag napilitan nila na magsama-sama dito ang VP, they have a pressing chance. Ito na, huli nila. Lundag para kay G, he's dead. Aegis to be pop, let's see. Pero yung sa baba. Abangan nila yan, pero ang si Mother Brooding, si Pinners, day niya dito. Nakabo. Patay si Diyos, sinagasaan. Wasa ka pre, pero OG goes down. Yung sinasabi ko dito, inaabol dito. Nako, si Kuko. Nako, isa pang
Pag ito na 50% pa, 17. Hindi, kulang. FNG, tumatakbo siya ng charge para kay Jeyo. Nakibag, grabe, double kill ito ang explosiveness. Di ba? Ang ganda ng lockdown! And FNG is definitely dead! Triple kill! Di pa tapos to, brother! Di pa tapos to, brother! Nangyayari na yung dapat mangyari. Mapilit na magsama-sama yung BP. Yun. Sinapak sila ni Coco. Ay! Di pa tapos to, boys! Pagdating sa paspasan, pwede ang BP. Pero pag sa palakasan, Kuko ata yan. Pinoy to eh. Pinahalit nyo na ang kuya nyo eh. Pero again, si Broodma. Si Mama Brody. Beautiful play, kaming hin. Pero, well, mga tatlong ganun pa. Actually, malaki yung nangyaring kabihasnan doon. Malaki yung gahasang nangyari doon. Kita mo yan? Umangat ng 3 kill gold. Ang pinaka nangyaring masaya doon, na balljack yung ASF, Aegis, si G, nawala. Nakuha pa yung gem. Tapos hindi pa nakuha yung tier 3 ng Virtus Pro. And Broodma, hindi rin siya nakapag-push na may baba. For some strange reason, nadaan ni Jesse Bash na first day high. Kinapitan ka ba naman eh. Tsaka ba naman yun? Pero ito, may gem na Mineski dito. Ayan na. Naku po, may tulog. Parang Kuya Dengi, parang nakatulog ng mga kuya na. Hindi ko alam kung tapos na to. Sasabihin ko sana from Frankfurt to food court to half court. Hindi ako talaga nakita ko kanina eh. Ang ganda ng disiplina ng Virtus Pro eh. Nawala sila dun eh. Napraning ang mga repa. Kaya sa hindi ba naman pagkakataon? Siyempre may Aegis ka. May Aegis ka eh. Tumapang ka eh. Tumapang ang Virtus Pro dito ng Formation X. Sabi ni Coco, nangyari sa inyo Huskar to. Hoy, nakalimot kayo. Pinagsasapak dito. Ayan dito, nangyari ang gulo. Warak ang EDSA dito, X. Nawarak si. At dahil doon, di ba malag mo dahilan, si Bobos, single target Bane, di na-push yung Sinabunutan si Bane. Hindi na-push yung dito. Sinabunutan ni Bane eh. Nangyari sa Pinas, dami-dami nyo. Dami-daming, ilan ang broodmother, ilan yan? Bilangin nyo Yan yung mga alaga nyo. Mahigit 12 yan. 12 gagambinis. Hindi man lang binanatan si Bane. My God, what happened? Nasa buno. Ikaw ba naman sa bunutan ka eh. Easy ka lang kasi. Hindi ko alam tawag doon, pero na-Russian gaming yan. Nag-vodka yata eh. Namalibot ka. Pero again, hindi pa tapos ang laban. Yung VP na yun, medyo slip of the tongue. Feeling ko... eto na, nag-aalit na Mineski. Hindi mo tapos to mga pre. Hindi pa tapos. Maghanap sila ng target dito. Tapos na eh. Jeyo dito, umopronta. Pero... tago sila sa Shumagoran. Hindi pa tapos to Ito, nagsama-sama na dito ang BP. Counter smoke! Tingnan natin baka to is smoke. Aspen fire. Uy, bumibling si Kuya Jay dito. Naghahanap siya ng napanood ko na yan. Ng Majejeyo hotdog. Naku, ano to? Mamahaling courier. Mamahaling courier. 2 javelin. Dati mapipitasin si Jubilin. Naku po. Wala. Broodma with an MKB. Ito na yung hinahanap ni Pobos. Sandatang mababangis. Kaya nga, pero nagkakasalisigang sila dito. Nagkakasalisihan sila dito. Naku, nasipat na. Naku, nakita na. Naku. Uy! Uli, pinatay ang ilusyon, mga kami kinabahon. Swap mo na kasi, Trio. Patay si Rio. Uy, there's the way, mga kaibigan. Black hole! Ang ganda ng black hole. Si Coco na. Pero na-cancel! Pag-asa ba? Joke lang, wala na talagang pag-asa. Pinasabog ang Pechay. Di Jules naka-TV. My God. Buhay. Nagkamali tayo ng pinasok doon. Yung baseball yung pinasok. My God. Nakakita ng illusion, kinabahan ng Winengi. At si Silent, kaya mo, kalmadong swap. Pero yung pagtripan na yan, nung lumabante yung Mineski, black hole mula sa VP. Dapat ang ine-FF nila si FNG, pre. Pero ito may buyback mula kay Pop at saka kay Beastmaster. Let's see kung magawa sila. Short answer, wala. Kasi winasak na yun Dapat priority roar si no? There's the way, mga kaibigan. Winasak ang trip ni Kuya Jules. Patay ni SMC Jules dito, pero wala na nang mangyayari. Kita mo, BP discipline, mga kaibigan. Si Rio, walang magawa dito. Jesse Bash is there as well. Rio, just waiting for the right time for the roar. When is the right time, actually? Ito na, roar. Uy, ang ganda ng roar. Pero wala pa si QQ. Pero wala na patay. Pagkababa ni Jeyo, patay sa dance floor. Magda-dance repo pa naman siya PS4. Just dance na kasi. Nakakita ng dance pad sumayaw. Ayan mga kaibigan, wala akong masasabi kundi wow, beautiful Dota mula sa Virtus Pro. Hindi nila, ang ganda kahit sabihin mo mahuli mo man yung VP sa Clash, may black hole Diba? Anong tawag nila dyan? Requiem, black hole in the base. Actually, dapat
Di mo na sila naging greedy dun sa smoke. Number 1 siguro, dahil meron naman silang map hawk tas walang gem, edi pinang-scout-scout mo na nila yung hawkers, creepers. Eh, problema kasama nilang nag-smoke yung map hawk. Eh, medyo naga-Snoop Dogg ata yun nila eh. Tsaka, alam mo yun, dapat hindi nag-greedy yung Mineski. Bakit ka mo, pre? Yung recipe for comeback, umangat yung BP. Hindi sila nakipagsuntukan ng 5. Kumbaga, umabante sila. Alam mong, deficit kayo sa item nag-smoke pa kayo. Pero well, it's a call. Kumbaga, tama, it is what it is. Choices have to be made. It's either go offense o mamatay na lang kayo sa loob ng base. Hindi, pero hindi ko alam. Kung ganun ba, ikaw, gagawin mo ba yun mag-i-smoke ka rin agad? Kung sasabihin ko, tara, farm muna tayo. Oo, farm kasi muna. Kasi yung smoke, smoke is parang momentum item. Momentum play. Oo. Tsaka, wala pa namang, kumbaga, wala naman sila na pick up dun Tsaka, hindi nila nagamit yung gem. Dapat nag-deward muna sila or something. Dapat nag-map control nila sila. Or actually, just farm up. Farm up, space na yun Space created kasi VP was just recuperating from that loss doon sa Clash Ganyan. Tsaka anytime, maangat naman yung VP. Kasi sila naman yung offense Kaya nga, at any rate, aabandon yung VP. Yun yung sinasabi natin doon. Mistakes were made, but that mistake cost the game. For Mineski. Kaya nga, only smoke of defeat. Kaya nga, yun nga yung smoke of defeat. At ngayon mga kaibigan, mag-aabang na lang dito ang Gigabyte Mineski sa pag-abante ng Virtus Pro. 1 tower remaining. Silent getting home fired. May sigaw dito. Ulti mula kay G. Masakit Kita pero mo kaya walang pakialam ang Virtus Pro dito mga kaibigan. Galawang Spetsnaz. Sige dito pa. At there's a buyback coming in by Goku, but this might be the black hole. Grabe talaga yung BH. Walang pamigil doon mga kaibigan. Wasak ang brief ni Goku. Dalawang beses sa US of A. At yan, kumain ang missile to. At yan, ubos na naman po. At nako, ubos na naman po ang Mineski. At warak ang throne. Sakwa ang edge. Baka may pag-asa. Pero yun nga, ang napakasimple lang nagawa ng DP. Game plan working in their favor. Nako, beautiful play coming in by BP. Tingnan mo yung item ni Lilo. Yan ang toss bus.